Ihingin ko kagad kung sino man ang Senate President. Yes, ho. Mr. Senate President, pwede ba mo ibigay sa akin yung Committee on Energy? Importante yan. At pagkatapos, ibigay mo sa akin Yung ng Blue consumer. Ribbon Committee. Ang galing. Kasi, diyan yung sinasabi ko sa yung susuriin ko lahat yung mga agencies na yan kung bakit hanggang ngayon the declared policy enshrined in those good laws. At kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel, pwede po bang mahingi ang inyong subscribe at huwag kakalimutan, pindutin ang notification bell para ma-notify ka pag meron tayo mga ganitong uploads. Salamat kabayan! May nakita kaming nakita ko sa Facebook saka sa TikTok, inendorso kayo ni Pangulong Duterte. Nakita ko, pinupuri kayo na mapagaling kayo. Opo, ako po'y nasurpresa sapagkat pagkatapos po na naipile ko yung aking COC, ay nakatanggap po ako ng text message mula sa staff ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung po pwede po ay pumunta po ako sa isang lugar, isa pong very modest restaurant. Malapit lang naman po, sabi po ng Waze, mga 10 minutes lang. Wow. Sabi niyo kung may time ka lang naman, baka gusto mong magkita naman tayo at magkumusta. Doon po sa malapit sa Ermita lang po ito. Wow. Pinuntahan ko po at yun nga, sabi niya, gusto kong suportahan kita sapagkat naniniwala ako sa iyong mga ipinaglalaban. Nagpasalamat naman ako. Kumalat yung video na yun na pinupuri kayo ho. Marami po siyang sinabi na tungkol sa pagtakbo at pagsuporta po niya sa akin. At ako po ay nagpapasalamat. Isang sorpresa para sa akin na napaka-busy rin niya. Malayo po ang pinanggalingan niya at nakuha po niyang paalalahanan ako at parang sabihin niya ng personal na susuportahan niya ang aking kandidatura. Thank you. May tanong dito ho. Pakilala mo sarili niyo. Ang paborito niyang tanong, dito ba? Dito muna, sorry. May microphone? Good morning po. Cassie Cruz po sa tuklasinnatin.net and DizXL. Good afternoon na po. Good afternoon. Sorry. DizXL ang ating katipunan po every Sunday. Anyway, sir, ito tinanong ko na rin kanina sa unang panauhin ni Sir Wilson kay Senator Amy Marcos. Ngayon po, sa pagharap niyo po sa taong bayan bilang senatorial candidate, malaki po at umiiyak na po ang taong bayan po dahil sa mahal po ng pagkain at mga public utilities, kuryente at tubig. Malaking porsyento po kasi na kinikita ng taong bayan ay napupunta po sa pagbabayad lang ng mga utility bills. Ano po ang nakikita ninyo? Payag po ba kayo na i-repeal ang IPIRA? At ano po ang take ninyo about the energy development plan na magkaroon po sa ating bansa, particularly yung nuclear energy development plan at yung pagbabalik ng pag-manage ng public utilities sa government? Kasi ngayon po, masyado pong nakikinabang ang mga oligarko, ang pribadong sektor dahil hawak nila ang buong industriya po ng kuryente at tubig. Thank you, Cathy. Congressman. Napakarami pong dapat na gawin. Unang-una, tama naman po na dapat ay i-amend yung ilang bahagi ng EPIRA. Lalong-lalo na po yung section na kung saan ay pinayagan po yung mga distribution utilities na magkaroon ng pagmeme-ari doon sa mga generation companies. Sa aking palagay po, ay merong conflict of interest doon eh. Halimbawa po, kung ang isang distribution utility, meron siyang pagmeme-ari kung ng ilang porsyento, halimbawa sa stockholding, nung gumagawa ng kuryente, nangangahulugan, mas gusto niya doon bumili. Hindi siya bibili doon sa isang kumpanya na wala siyang interest doon. Halimbawa, kung yung wala siyang interest, mas mura halimbawa ng piso per kilowatt. Mapipilitan siyang bumili doon sa kanyang kaalyado kasi meron siyang interest doon eh. Kaya yung pong pinag-uusapan natin, kung sabihin nila ay competitive selection process, hindi po masyadong natutupad yun eh. Paano ka magkakaroon ng tinatawag na competitive selection process? Alam mo na, kailangan bumili ka doon sa pinsang buo mo eh. Kasi meron kang pag-aari doon eh. Yung interest mo uunahin mo. Pero kung wala yung provision na yon,
baka sakali na yung competition manaig. Ilang beses pong nabanggit sa EPIRA yung salitang competition, kung alam po ninyo. Wow. Baka hindi po nyo binabasa yung batas. Ako, nireview ko po yung kabuuan ng batas. The word competition was mentioned 11 times. Ano pong ibig sabihin yan? Yung mismong batas na yun, nagsusulong na dapat magkaroon ng competition sa electricity industry, sa energy industry. Bakit? Ang layunin po talaga bumaba eh. Kahit kailan hindi po magkakaroon ng competition, yun ay isang blockade. Pagkatapos po, pati po yung methodology, kung paano kinukwenta ng Energy Regulatory Commission yung electric rate na papayagan niya sa distribution utility na singilin niya sa bawat consumer. O, iniba po nila yung methodology. Dati po yung methodology nakabase sa actual cost ng distribution utility. Ngayon po, plano pa lang ng distribution utility, babayaran mo na. Sa makatwid, plano pa lang eh. Hindi man tatanungin ng ERC kung yung plano natupad o hindi. Sukat na naipakita niya na, hindi ako walang brownout ngayon ha. So performance-based kanya. So tama yung aking plano. Bayaran mo ako. Ang dami pong dapat na system loss. Ka Wilson. Yes. Ano po yung system loss na binabayaran po nating lahat? Yung po ay kasama dyan yung ninakaw na kuryente. Kasama yes. dyan yung technical loss. Halimbawa, sumabog yung voltahe ng gumagawa ng kuryente. Na nabakbak yung mga kuryente. Nagkamali yung accountant nila. Nagkamali yung billing clerk niya. Nasira yung metro. Lahat ng losses ng isang kumpanya sa kuryente, tayo magbabayad. Wala tayong kinalaman sa losses nila. Mayroon pong desisyon dyan ng Korte Suprema, Wilson. Yes. Ang sabi niya, lahat ng expense ng isang public utility na hindi naman pinakinabangan ng consumer, wala ang karapatang singilin sa kanya. That is unequitable and that is unconscionable. Decision po ng Korte Suprema. Pero hanggang ngayon, hindi pa na-implement. Wala pong natutupad yan. Kaya nga ang gusto ko, baka naman matupad ang aking pangarap ko. Yes, sir. Aking pangarap. Makarating ako sa Senado, ihingin ko kaagad kung sino man ang Senate President. Yes, sir. Mr. Senate President, pwede ba mo ibigay sa akin yung Committee on Energy? Importante yan. At pagkatapos, ibigay mo sa akin ang Blue Ribbon Committee. Ang galing. Kasi, dyan yung sinasabi ko sa yung susuriin ko lahat yung mga agencies na yan kung bakit hanggang ngayon the declared policy enshrined in those good laws that were enacted by Congress. Not implemented Bakit yet. ngayon? Bakit nga?